Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutan mag-subscribe. Pindutin na rin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Isang shocking na news ang umahon matapos ibulgar ni eyewitness Cathy Binag na sa isa sa mga pinakangaliwalaang nangungunang supplier ng push-ups ni Presidente Baby M ay si Congresswoman Nograles. Ayon sa mga ulat ni Binag, matagal na umanong nakikipagtransaksyon si Nograles sa mga sindikato ng push-ups at may direktang koneksyon sa operasyon ng illegal na kalakalan ng push-ups sa bansa. Lumalabas na ginagamit umano ni Roglanes ang kanyang pagiging kongresista upang mas mapadali ang pagpapakalat ng push-ups sa iba't ibang parte ng Pilipinas na pinaniniwala ang napupunta rin kay Presidente Baby M. Hindi ko na kayang mahimik, I cannot, habang ang bayan ay nalulugmok sa ilalim ng impluwensya ng mga opisyal na mismong sangkot sa push-ups. Kailangan nang malaman ng publiko ang katotohanan, sinabi ni Binag sa isang eksklusibong panayam. Dagdag pa ni Binag, nagsimula ang operasyon ng grupo ni Nograles noong siya ay malapit pang kasamahan ni Presidente Baby M, ngunit dahil nga sa itong si Binag na ito ay sobrang nagsawa na rin sa ugali ni Baby M, ay mas mainam na lamang na ibulgar ang lahat ng katiwalian ni Baby M, pati na nga ang paggamit itong Baby M na ito ng push-ups. Samantala, mariing pinabulaanan ni Congresswoman Nograles sa mga aligasyon ito, tinawag itong malisyoso at walang katotohanan. Ayon sa kanya, isa lamang itong hakbang upang sirain siya ng mga politikal na kalaban na nais magpabagsak sa kanyang reputasyon at hadlangan ang kampanyang advokasya para sa bayan. Handa akong umarap sa anumang investigasyon upang mapatunayan na walang basihan ang mga paratang na ito laban sa akin. Nagpahayag naman ang palasyo ng kasalukuyan nilang sinusuri ang aligasyon at sinusigurado sa publiko na walang kinikilingan ang kasalukuyang administrasyon sa kampanya kontra push-ups. Ang hustisya ay mananaig at anumang pagkakasangkot sa iligal na droga kahit sino pa man ay papanagutin ayon sa tagapagsalita ng negosyo. Patuloy na umiinit or ayon sa tagapagsalita ng palasyo. Patuloy na umiinit ang isyu habang inaasahan ng mga mas malalim na investigasyon ng mga kinaukulan hinggil sa kasangkutan ng mataas na opisyal sa illegal na push-ups. Ang tanong ngayon ng sambayanan, hanggang saan naabot ang kapangyarihan ng droga sa gobyerno? Ang ulat na ito ay binabantayan pa rin para sa mga susunod na kaganapan. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman ho sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. So, merong post si Miss Cathy Binag, mga ate at kuya, na bigwas kay Migs Nograles. Ito po yung, ang pamilya Nograles po yata ay mga gustong makonquer din ang Davao. I think so, no? Dahil nga ang namamayagpag sa Davao City ay ang mga Duterte. So, kaya lahat ng ginagawa siguro ng mga Duterte ngayon ay si Kong Pulong nagsasuggest nga po ng mandatory drug testing sa mga politiko. Kinokontra nila kasi ang labag daw ito sa batas. Labag sa batas, pwedeng yun ang meaning ng unconstitutional eh. Labag sa batas kung siguro mag-aano pa lang, magpa-file pa lang ng candidacy at hindi pa nakaupo, 'di ba? Wala naman kasi yun sa requirement siguro ng kung gusto mong tumakbo talaga, wala namang nire-require na drug testing. Hindi naman yung kasama sa nire-require ng saligang batas natin na kung tatakbo ka sa isang posisyon dapat may drug test. Kaya nga pinopropose kasi wala pa.
'di ba? So, pagka nakaupo ka na, magpa-drug test ka na kasi siyempre malay namin nung nangangampanya kayo, binobola-bola niyo lang kami muna. Ang galing-galing niyong manligaw, may kailangan kayo sa amin, kailangan niyo kaming mapa-oo, kailangan niyo ang matamis na boto namin. Ay nang umupo kayo, 'di ba gano'n naman talaga, o nakuha na ang gusto sa atin, ay kanya-kanya ng asal pagkatapos. That's why siguro pino-propose ni Kong Pulong 'yan. Actually, yung Korte Suprema, 'di ba? Parang nire-require na ngayon ng judiciary na lahat ng mga associate justices, Supreme Court justices, mga hukom at kung sino-sino pang empleyado ng Korte Suprema Korte, dapat ay mag-drug test, may annual drug test or ganun nga. Kasi nga, ayun ang maganda, may integridad ang Korte ng Pilipinas. So bakit nga pala natin kailangan pa ang ICC? Ay nasa tamang pag-iisip pa naman ang mga korte sa Pilipinas. Oh, ay kung bakit ito naman, syempre hiwalay na ano yon na govern body, no? Judiciary yon. Itong legislative, itong mga kongresista at mga senador, o kongresista sila lahat as a whole, no, mga representatives ng taong bayan at ng bawat distrito, bakit takot kayo at ayaw ninyo sa drug test? Sino ba ang ayaw magpa-drug test? Pwede namang ihi, pwede namang kapirasong buhok, pwede namang kukungaraw kasi keratin din naman 'yan, no? Pareho naman ng tawag diyan, ng component ng buhok ang kuko, pareho silang keratin. So, masakit bagang magupitan ng kuko or mabunutan or magupitan ng buhok? Hindi naman siguro. So anong kinatatakot nila sa mandatory drug testing kung sakasakali nakaupo na sila? Kasi magiging pabor sa atin yun sa taong bayan na ang mga naglilingkod sa atin ay hindi adik. Iba po ang takbo ng pag-iisip ng mga lulong sa droga. Alam, wala sa sariling katinuan. Mga war freak ang mga yan, mga paranoid. Kinikwento ko nga sa inyo kanina eh. 'Di ba? Na minsan napapasakay ako sa tricycle driver na gusto akong gahasain. Pati yung mga jeepney driver, pag wala ng pasahero, ako na lang natitira. Lalo't mahabang biyahe, tinitigil ng driver, nililiko ng driver sa mga madidilim na kakalsadahan at baka pwede naman, ganda pang tawag sa akin. Ganda, baka pwedeng mag-quickie muna tayo at ako'y pagod sa biyahe, kailangan ko ng kaunting hayahay. Ay kung ako na may kanding akla, edi siguro pumayag na ako para libre na ang aking pamasahe, hindi ba? Pero syempre, malay mo, saksakin pala ako noon or whatever. Ang dami po ngayon panahon ni Ninoy ganyan, ni Ngoy Ngoy rather, ganyan ang nai-encounter ko sa biro niyo driver pa lang yun, iba pa yung mga tambay sa kanto. Ang daing adik talaga mga ate at kuya. So, driver, 'di ba, mga tambay sa kanto kung saan-saan, ang daing adik sa komunidad tapos politiko ganyan din. Papayag ba kayo na mga lulong din sa mga pinagbabawal na droga? So anong pinapalag-palag mo, Migs Nograles? Anong iniaangal-angal mo sa mandatory drug testing? Takot ba kayo, ha, na makunan ng ihi, magupitan ng buhok at kuko para lang ma-prove na kayo ay hindi ilulong sa ipinagbabawal na gamot? Bakit nyo kinokontra? Makakontra lang baga kayo o kayo ay may ginagawa talagang kababalaghan? So eto nga po, nag-post si Miss Cathy Binag and binabanat-banatan niya itong si Migs Nograles na kumukontra kay Kong Pulong. Ay, okay, hold on. May nag-message na puting ahas. Puting ahas? Puting, ano bang tawag sa kanila? Puting hito. Ito post ni... So, may link na shinare si Miss Cathy Binag. Loud and clear naman daw, sabi ni Ate Parvina. Thank you. Okay naman ang audio natin. Thank you. Okay, like and share kayo dyan. I-depensa, huwag ipasa sa iba. Nograles sounds off on Kong Duterte's random drug testing bill. So, kinukontra nila, unconstitutional nga daw, labag sa batas. Eto ngayon ang sagot ni Miss Cathy Binag. Basahin ko na lang. Pinatunayan nyo lang na totoo lahat. Ang alin, Miss Cathy. Malinaw na ang mga nag-react against drug test ay mga guilty. Migs Nograles. Again ang sabi ni Miss Cathy, malinaw na ang mga nag-react laban sa drug test na pinopropose ni Kong Pulong
ay guilty at takot. Inaakusahan ka na, Migs Nograles. Guilty ka raw ba? Ako ang nagtatanong pala, guilty ka ba of using prohibited substances? Kasi sabi ni Miss Cathy, guilty eh. Ang kumukontra, guilty. Ang kumukontra, takot. Takot ka sa drug test. Parang ang sarap palang maging politiko, mga ate at kuya. Kasi, di ba mo, tingnan nyo, hundreds of thousands ang sweldo ng mga yan buwan-buwan. Ang budget ng opisina ng mga yan, ang MOOA, milyon-milyon. Tapos, pwede pala tayong pamunuan ng mga addict, ng mga may malubhang sakit, kasi ayaw nila sa drug test, ayaw nila sa medical exams, wala silang ganyan. Hindi katulad na magtrabaho ka sa mga, di ba, maging sales lady ka, sales clerk, maging factory worker, kahit anong trabaho na, kahit saan kumpanya ka mag-apply, requirement po ang medical exams. Kailangan fit to work ka. At kahit nag-a-apply ka pa lang nun, pag nagtrabaho ka, may surprise drug test, may surprise medical exams, paglabas mo ng shift mo, may may nakaharang doon na mga nurses sa labas. May mga mobile clinic thingy. Ganun po nangyari sa amin nung ako nagtatrabaho pa. Merong nakaharang doon sa harapan ng aming company na parang bus kung saan doon ka magpapa-drug test, doon ka magpapa-blood test, kukunan ka ng dugo, mga ate at kuya. I-x-ray ka. May mga bit-bit silang equipment. Pag ikaw hindi pumasa dyan, hindi ka na babalik kinabukasan. Or paglabas ng result, hindi ka na makaka-duty. Pag nalaman na ang trabaho kasi namin panggabi, so marami talaga din siguro sa amin ang natutuksong, 'di ba? Hindi lang Yossi ang tirahin, pati Maria Juana hanggang Tiabon na, puyatan ang trabaho. So are the drivers ng mga panggabi ang shift. Yung mga bumabiyahe ng panggabi, yung mga bumabiyahe ng malalayo, yung mga bus drivers, mga truck drivers, marami ang umaamin sa kanila na gumagamit sila ng Tiabo para gising sila. Otherwise, baka makakos pa sila ng aksidente kung sila ay aantok-antok, yung iba nakakatulog sa biyahe. Walang choice ang iba kundi gumanyan din. At saka siguro hilig din nila. Tapos ngayon ang mga politiko kinukontra ito. Ultimo driver ka, ultimo security guard ka, may mga ganyan, may mga drug test. Kasi nga alam din ng ibang companies na baka ngayon kanilang empleyado, mga driver nila halimbawa, ay tumitira nga ng pinagbabawal na droga para gising sa gabi. Tapos ayaw mo, basahin ko lang ha, tuloy ko lang. Baka naka-jamming kayo. Migs Nograles, naka-jamming ba kayo? Kasi naririnig na, Migs Nograles, parang may binanggit si Miss Maharlika eh. Parang kinikilig-kilig ka daw kay Sandra. Yung panganay, yung mukhang tomboy na panganay ni Butod at Kuting, kinikilig-kilig ka raw dyan ha. Eh kung pagbabasihan natin yung mga revelation ni Miss Cathy Binag, mukhang yung panganay ni Kuting at Butod nagpupulvoron din. Baka mamaya na-chok-chak chenes ka na niyan kasi gandang babae yan si Migs eh. So baka naka-jamming kayo. Ay? Nagkasama kayo sa pulveron party? Wag na ninyo iboboto yang mga yan, mga regular employees ng nga athletes, etc., etc., pinapa-drug test, politicians pa kaya. Tama, may point. Anong meron? Bakit ayaw ninyong gawin? Alam na po natin ang dahilan, so wag na po natin sila suportahan. Nakakapangilabot ang harapang paglalantad ng di pagsang-ayon laban sa droga. Wow! Nananawagan pa dito si Miss Cathy Binag, mga tatkuya. Calling mga puting bubuyog sa Congress. Sa Congress, nagkaka-typo error dito si Miss Cathy. It's time na ilabas na ninyo ang video and evidence ng mga partying nila. Siguro ito yung mga staff ng mga kongresista, no? Ilabas nyo yung mga video at ebidensya ng mga partying nila. Magbibigay ako ng premyo aside sa mga puting bubuyog, but also sa mga may hawak na evidence. Magpapapremyo si Miss Cathy. Nakasama ka ba Migs Nograles sa mga partying na yan? Nakahalubilo mo baga, ikaw baga ay nakatikim ng pulveron?
At hinahamon ni Miss Cathy ang mga staff ng mga kongresista, lalong-lalo na yung kumukontra, ilabas ninyo kung may hawak kayong ebidensya, bibigyan pa kayo ng premyo. Bakit nga naman kayo makatatakot sa drug test? Ako nung bago-bago ako nagtatrabaho, akala ko nakakatakot ang drug test. Kasi baka nga kukunan ka ng dugo. Ay, sa blood test naman pala yun, no? Sakit na like siguro AIDA or HEPA. Pero yung drug test naman namin kasi ihi-ihi lang. Pero syempre, politiko to, mas malalaki ang sweldo. Ako naman noon ay sumisweldo lang ng 10,000, 12,000. Ganun na ang requirements, ganun, di ba? Hindi ka makakapag-stay sa kumpanyang yan kung hindi ka fit to work. Kung ikaw may malubhang sakit, kung ikaw ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, ligwak ka sa banga sa pagkakarampot mong sweldo, kung hindi ka pa mag-aayos ng pamumuhay at pananarabaho mo, pwede ka pang matanggal. Eh, itong mga politiko, ang lalaki ng sweldo. Karapatan ng taong bayan na i-require. O sabihin nating labag sa batas, kung ikaw ay tumatakbo pa lang, wala naman ika sa requirements ng saligang batas yan na dapat ay negative ka sa drug test. Pero pag ikaw nanalo na't nakaupo na, teka muna, paano namin malalaman kung maayos pa ang isip mo? Pwedeng hindi ka nga adik nung nangangampanya ka pa or nagpa-file ka pa ng candidacy, malay mo pag upo mo, nahawakan ka ni Sandra, nahawakan ka ng kaadikan ng ibang politiko, abay dapat, di ba, saka ka eventually naging adik habang nasa posisyon ka na, nahawakan ka na ng pagiging buwaya at demonya, dapat, di ba, dapat alam ng taong bayan kung ang mga pinapasweldohan nating ito ay nasa tama pang pag-iisip. Dahil hindi biro, sila ang namumuno, 'di ba? Sila ang hahawak ng pera natin, saan nila dadalhin, saan nila gagamitin kung sila ay mga bangag. O ano, Migs Nograles, anong sagot mo dito sa pahayag ni Miss Cathy? Halatang halata daw kayo lahat ng mga kumontra, bakit nyo kukontrahin? Pabor sa taong bayan yan. Pabor din yan sa inyo. Kasi baka mamaya yung mga katrabaho nyo adik, masaksak pa kayo. Paano naman kayong matitino kung talagang matino kayo? Bakit kayo hindi sumasang-ayon? Bakit kaya ayaw nila mga tet kuya sa drug testing? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. So, dahil nga parang may mga aning ang mga may aning baga, I don't know, nagsasabi ba sila ng totoo? Or bangag ba sila? Or nagpupulburon din ba sila? Bakit parang wala sa hulog ang kanilang mga pinagsasabi? Pero alam niyo mga tet kuya, mukhang may maliligwak, mukhang may magugurgur na naman. Magugurgur talaga to. Masisipa ito sa pakiramdam ko. Kasi, I don't know, maybe he's telling the truth. And then sometimes parang wala rin naman siya sa hulog. Ano ba itong mga inupong magagaling? Again po, sabi nila ang kahirapan sa Pilipinas bumaba ng 15.5%. So, ibig sabihin umuunlad ang mga Pilipino kasi, di ba, kung nababawasan ng mahihirap, merong yumayaman. Kaya ka nga hindi considered mahirap na eh. Ibig sabihin, nagta-transition ka na from the grassroots, papunta ka na sa middle class. Aba, Diyos ko, may consider niyo ba ang sarili niyong middle class kung hindi kayo kumikita ng 50 mil sa buwan? I don't think so. Kung ikaw padre di pamilya, haligi ng tahanan, even ilaw ng tahanan, kung ikaw nagtatrabaho, kung hindi ka kumikita ng 40 mil, 50 mil sa buwan, tingin ko hindi ka middle class. Kung may pag-aaralin ka, nangungupahan ka, nagko-commute ka, di ba? Hindi ka pa mako-consider na middle class, mga tet kuya. Kung hindi ka nga business owner, baka hindi ka middle class. Kung empleyado ka, baka depende na lang sa trabaho mo. Pero kung nasa probinsya ka at kumikita ka lang ng mga 7,000 hanggang 9,000, Diyos ko po, para ka pa rin grassroots. Ano maiipon mo? Kailan ka magiging milyonaryo? Kailan ka makakaangat sa buhay? At baka mamaya dumating na tayo sa punto na sa pagkamahal-mahal ng mga bilihin, ang milyon mo ay parang maliit na rin ang value. Right? O, di ba, yung Korea naman, ang Korean won, di ba, malaki, ang laki ng Korean won, di ba? Pero pag kinonvert sa peso, maliit lang. May mga ganyang currencies eh. Milyonaryo ka halimbawa sa Korea ng kanilang Korean won, pag uwi mo sa Pilipinas, 8,000s lang pala ang value nun. Baka ganyan mangyari sa pera natin balang araw. Pero despite that, nakakabog pa rin tayo ng economy ng South Korea. Alam mo, nagpapahirap sa atin mga tet kuya, feeling ko mga itong corruption lang yan. Corruption yan. Lahat ng problema natin, nag-uugat sa corruption. Yan yun. Hindi sa katamaran natin, kaya ang mga Pilipino pa ba ang tamad? Mas masipag naman tayo kaysa sa ibang lahi, di ba? So, huwag nilang isusumbat sa atin yan. Itong mga nakaupo ngayon, parang mga,
wala talagang gagawing tama. Well, magsama-sama na sila pero sa tingin ko may magugurgur na naman itong babaeng Nyahas sa isa sa mga nadudulas nilang mga in-appoint. Sabi nga nila mag-a-appoint sila ng magagaling, eh bakit ganito ang mga pinagsasasabi? Oh, here's one. Yung humarap sa Senado na ano na what's NEDA nga? Development Authority itong NEDA eh. NEDA. National Economic Development Authority ba to? Teka, open ko lang yung meaning ha. NEDA Secretary Antonio Balisacan, yung kanina nagsabi na kapag kumain ka ng 21 pesos and 33 cents ay hindi ka na mahirap. Ano ba yun? Bangag ba siya? Parang kung ano-ano pinagsasabi ng taong to, mukhang maliligwak to sa banga ah. Teka lang, hanapin natin ang meaning ng NEDA. Ayun tama ko. National Economic Development Authority ang ibig sabihin ng NEDA. Itong mga appointed ni Kuting parang hindi naman magagaling, ano? O NEDA, Balisacan. Hanap ako ng picture lang mga kuya para makita kong pagmumukha. Para aware tayo or familiar. Yan pala si Balisacan. Murag isdang tambasakon. Nakakita, nakahuli. Ang isagang sapa-sapa. Ay, tama ba yung kinanta? Ang kita'y baligya. Tambasakon. May ganun kanta. Pinatalo sa sakla. Sabi, what? Teka lang. Asaan na si Balisakang Inamels? Si Balisakang Inamoy-amoy. Ng isdang balisakan, gibaligya sa tindahang guba. Ano ba yun? Nawala sa tono. Di ba may ganong kanta? Siyempre pala si Balisakan, sabi ni Kuti, mag-uupo siya na alam mo Balisakan, mukhang magugurgur ka. Mukhang maliligwak ka sa banga. Sari-sari mo nga sinasabi mo eh. O, Diyos ko po, nakakaya itong mga ina-appoint ni Kuting. Pero teka muna. Ito nga po sa post ni sinabi ni Balisakan, patungkol to sa sa flood control, I think, no? Yeah, flood control. Na-booking si Kuting dito. Ba't mo binubooking, Balisakan? Siguro nga dahil na-conquer ng Senado, kaya wala siyang choice kundi umamin. Ano ba yung inamin ni Balisacan, mga ate at kuya? So, basahin ko lang ha. NEDA Secretary Arsenio pala, Antonio sinabi ko. Arsenio, ako pati pangalan, parang nakakalaso, no? Arsenic. Is arsenic toxic? Is it a gas? I forgot na the chemistry subject that I had, that I have had in college, no? Parang arsenic, parang nakakalasong gas yan eh. Sa periodic table of elements, no, sa chemistry. Arsenio Balisacang Guba sa Talipapa admitted in the Senate that the Marcos administration has not yet approved a large flood control project despite the billions spent by the government every year for its feasibility study. Oh my God, pinag-aaralan pa lang, billion-billion na ang ginastos. Magkano ang budget nila? 500 billion daw, di ba? 500 billion sa flood control projects, plural. Yung 500 billion ay 365 days in a year eh. So mahigit 1 billion, calculator tayo. Mahigit 1 billion pala. Okay, 500 billion, no? Again, 500 billion ang budget ng Pilipinas para sa baha. Hatiin natin ang 500 billion sa 365 na araw sa isang taon. Mahigit 1 billion. 1.369 billion per day. Billion-billion ang gastos eh. 500 billion sa buong taon ng budget sa flood control eh. Ay di ibig sabihin, bawat araw, kahit na tag-init, merong nagagastos ang Pilipinas na 1.369 billion pesos. So 1 billion, 1.4 nga kung i-round off natin mga kuya. 1.4 billion araw-araw para sa baha. Eh kailan lang naman nagkakaroon ng tagbaha, di ba? Panahon ng tag-ulan, rainy seasons, usually May or June. And then November, December, may mga bagyo. Ay kung i-divide mo yung 500 billion nilang binabudget
Para lang pala yun sa feasibility study. Pinag-aaralan pa lang kung paano kukontrolin ang baha sa Pilipinas. Hindi, kuting gala ka ng gala. Yung flood control ng Japan, ang bongga-bongga. Hindi mo aralin yun, hindi mo alamin, hindi mo isang phone call mo lang ibang leaders. Bakit kayo hindi kayo binabaha? Ba't ang bongga-bongga dyan? O, even yung the Netherlands, hinaharang nila yung dagat nila. Yung ibang parts ng Netherlands, lubog, below sea level yung ibang lugar dyan. Na kapag binuksan mo yung mga, ang tawag yung mga breakwater nila, ay babahain yung parts ng Netherlands na yan. Lubog sa baha yan. Di ba yung iba, kiniklaim nila yung ganyan eh. Kiniklaim nila yung lupa, nire-reclaim, tinatambakan. Kung hindi tambakan, babakuran yung dagat para hindi pumasok yung tubig dagat. Magkaroon lang sila ng dagdag na landmass para sa kanilang population. O, bilyon-bilyon ginagastos. Wala naman daw palang inaprubahan na malaking flood control projects. Ikaw balisakan kung ano-ano ang mga sinasabi mo. Ang sabi ni Kuting, kaya bumaha ay nabangga ng barko. Pero 5,500 flood control projects daw ang na-accomplish niya sa kanyang 2 years eh. 2 years sa Kuting mahigit. Nakapagpagawa na daw siya ng 5,500. So, ang tanong ng taong bayan, sino ang nagsasabi ng totoo? Si Balisakan o si Kuting? 'Di ba? Sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nagsisinungaling? So, kung ikaw nagsasabi, Balisakan, inamin sa Senado, na corner nga kasi kaya siguro nadulas, inamin sa Senado ni Balisakan na wala pang aprobado na malaking flood control project ang Marcos administration sa kabila ng bilyon-bilyong ginagastos ng gobyerno kada taon para sa feasibility study nito. Diyos ko po, pinag-aaralan pa lang. Pero bilyon-bilyon ang ginagastos. Hindi pa tayo pupunta ng EDSA, mga ate at kuya, nagtatanong lang naman. Nasasayang ang pera natin. Gumastos na kayo, pinag-aaralan nyo palang ginagastos. Paano pa pag ginawa nyo na? Umubos na kayo ng 500 billion sa flood control projects, feasibility studies pa lang. 1.4 billion, anong kinakain nyo? Ginto, tuwing may feasibility studies kayo, tuwing mag-conference kayo, tuwing magdi-discuss kayo, mag-uusap kayo, anong klaseng flood control lang gagawin natin? Maghuhukay ba tayo? Haharangin ba natin ang dagat? Magde-dredging? Ano ba? O may siphoning system baga, may sisip-sip baga ng tubig na ito, palalalimin baga yung mga creek at mga kailug-ilugan, pati yung lawa na yan ng Laguna or Taal or kung saan man. Palaalalimin ba natin para pag bumaba ay doon ang diretsyo ng tubig or what? Or magagawa ba tayo ng pagkalaki-laking tawag dyan, passageway or whatever mula sa lawa ng Laguna papunta ng Manila Bay para kapag napuno ang lawa ng Laguna ng ulan, aagos sa Manila Bay. Ano baga? Pinag-aaralan nyo pa lang, bilyon na naubos nyo. Paano na lang kung ginagawa nyo? Baka trilyon-trilyon na. At kailan nyo sisimulan? Wala pa pala kayong nasisimulan. Kaya nga bumaha nung nakaraan. Kinarma si Kuting, damay tayong lahat. Pinakita ng kalikasan na nagsisinungaling ang presidente at ngayon nagsasabi si Balisakan doon sa Senado. Wala pang flood control projects. Wala pa. Inamin niya sa Senado, wala pa. Anong sinasabi ni Kuting na may nabanggang flood control project? Ano yung barkong bumangga? Ghost ship? O kaya yung binanggang tulay or flood control? Di ba nagpa-interview si Kuting, kaya grabe daw ang baha kasi nabangga yung kanilang flood control project. Akala ko 5,000 ang flood control. Yung isa lang nabangga, bumaha ang Pilipinas. Sa tingin ko magugurgur itong si Balisakan. Ikaw Balisakan, kung hindi ka makasagot ng kung ang mga sagot mo ay kontra sa Pangulo, ready ka bang masipa? Aantay ka bang masipa o magre-resign ka na? Kasi yung pinagtatanggol mong gobyerno parang nagsisinungaling tapos inaamin mo na wala naman pala talaga. Ingat ka sa mga sinasabi mo. Sasabihin mo pag may 21 pesos ang Pilipino sa isang kainan, mayaman na ang Pilipino. Kapag may 64 pesos sa isang araw na budget ang isang tao, mayaman na siyang maituturing, hindi na siya patay gutom. Tapos ngayon, bigla mong ibubuking si Kuting na, wala naman pala talagang mega flood control project. Wala talaga. Sabi ni Kuting, 5,000.
So, sino nagsasabi sa inyo ng totoo? Sa tingin namin ikaw ang nagsasabi ng totoo kaya bumaha, kaya ready ka bang maligwak? Ano sa tingin niyo mga ate at kuya, magugurgur ba yan o magre-resign? Madadagdagan na naman ang matatanggal sa gobyerno ni Kuting? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.